So, yan. Meron kang superficial na line. Napaka-faint na line lang niya. Paano pag hindi perfect yung line? Pwede na, okay lang naman. Kahit hindi siya masyadong perfect. Kasi maglalagay ka naman ng kulay mamaya. So, matatakpan din naman yung mga line na yan. Yung purpose lang, para habang kasi na-drawing mo na yung gusto mong line. Pag nabura yun mamaya, mahirap mag-start ng pagtatato. Kasi mawawala ka parang, paano to? Pantay na kanina, tas hindi na naman pantay. Yan, may sobrang faint na line na straight. Tapos, pag nagawa mo na yung sa ilalim, gagawin mo na din yung sa taas. Pero, yung movement ng kamay mo dito sa inner corner, dito sa part na to ng kilay malapit sa ilong, medyo bilisan mo lang. Kasi, or gawa ka ng parang short strokes na ganyan, yung balik-balik. Kasi, masyadong harsh or masyadong dark, hindi magandang tignan. Parang hindi siya natural. Kuha ka ulit ng pigment. Tapos, gano'n mo na siya ulit. Pababa naman. Makikita mo, hindi sumasabog yung ink kasi hindi sobrang dami nung nakalagay dun sa... Makakakuha naman siya ng ink kahit hindi man nilulublob yung... Ayan, kahit dito lang sa gilid. Usually, yung isang pass lang or isang pasadang ganun, magkakaroon ka na ng color, retention, or linya. So, hindi mo na kailangang ulitin. Ayan, medyo meron na siyang line. Yung faint na line na yan, yan yung makakatulong sa'yo mamaya. So, gagawin mo lang din yung same procedure dito. So, remember, wala pang anesthesia, so nasasaktan pa yung pasyente. Tapos niyan, lalagyan mo na siya ng anesthesia. Pag nalagyan mo na siya ng anesthesia, gano'ng kadami? For example, ito yung anesthesia mo. Tama na tong enough na to. I-cover mo lang yung eyebrow na ganyan. Pero pinaka-importanting part or step, lalagyan mo ng plastic sa taas. Lalagyan mo siya ng ganyang plastic. Kasi, yung absorption or yung pag-epekto ng anesthesia, kailangan nakadepende siya sa parang concentration. So, kapag naka-expose siya sa air, hindi siya masyadong umi-epekto. Maghihintay ka ng mga 15 to 20 minutes, tapos ready na siya. Ako, isang trick na ginagawa ko, dahil itong part na tong kabilang kilay, hindi pa naman ako magtatattoo dyan, hindi ko pinupunasan yung anesthesia, nililipat ko yung plastic. So, may plastic pa rin siya. Ibig sabihin, may anesthesia pa rin dyan. Tsaka para hindi ko siya mahawakan. Kasi pag nahawakan ko yan mamaya, kakalat yung anesthesia sa kamay ko. Ready na tayong magtato. So, ito na yung kilay. Ito na rin yung outline na ginawa ko kanina. Isang pasada lang siya. Ang speed natin ay same needle, 3RL. Ang speed natin ay 7. Minsan 7.5. Depende sa'yo. So, start natin sa 7. Yung mga 5 kasi or 6.5 masyado mabagal. Ibig sabihin, matagal tayo makakabuild ng kulay. Ibig sabihin, yung bilis ng needle na tumatama sa balat masyadong bagal siya. So, ang gagawin na natin ngayon ay tuturuan kita ng proper stretch. Para hindi masayang yung effort mo sa pagtatato at hindi mo masyadong ma-traumatize yung skin, i-minimize mo yung dami ng times na magpapasada ka. Ibig sabihin ng pasada from point A to point B. Ngayon, para hindi ma-traumatize masyado yung kilay, i-stretch mo na yung balat niya. So, imagine mo yung balat para siyang balloon. Ang balloon, kapag hindi siya inflated, mahirap siyang butasin. Pero kapag banat na banat yung balat mo or yung parang balloon, kahit masagi lang siya ng isang needle, magpa-pop siya. So, ibig sabihin, madali siyang ma-penetrate yung color. Paano yung proper stretch? So, yung proper stretch, yung kilay, naka-stretch siya dito. This way, this way, this way. Tatlo. 3-point stretch. So, 1, ito yung pinang-i-stretch ko dito, ito yung pinang-i-stretch ko dito, ito yung pinang-i-stretch ko dito, or sometimes yung tong part na to habang nagtatato ako, ini-stretch ko, binibigatan ko yung kamay ko.
So, even sa plastic or sa silicone, mag-practice ka mag-stretch kasi yun yung pinaka-importanting part ng pagtatato para mabilis kang matapos. Okay, mag-start na tayo.